Yo, what's up mga parts? May red light motor po sa aking mga followers dyan. So ayan, may nagtatanong sa ating followers na kung okay raw ba yung Racing Bumblebee. So maganda raw ba siya? So ayan, nakita nyo naman siguro yung mga post ko, di ba? So hindi pa yung break-in motor ko, naka 68mm pero binabarurot na natin ang binabarurot ng walang halos tigil. So wala pang halos 100 km yan. Yung ating bore simula na nakabit yan. Pero, kita naman kung pinapatakbo natin, nasa 155, di ba? Umabot palagi ng 150. Sa meter-meter lang yan, ha? Kasi hindi naman tayo pumipigan ng 1 kilometer dito kasi wala namang ganun kahaba sa amin. Meron naman 1 kilometer pero putol-putol, hindi siya dire-diretso. Kaya hindi natin masagad ng takbo yan, ano? Kaya sa mga humihingi ng top speed, sensya na kayo. So, hindi natin matop speed yan ng yung talagang sagaran ng sagaran, ano? Pero kayang-kaya niya manakbo ng sagaran kahit sa meter-meter lang, ano, sa speedometer. Pero sa GPS natin, ayan, nagpalit na tayo ng 38 na sprocket. Ayan, from 42, 38 na tayo ngayon. So, ang diferensya niyan sa GPS ko, sa speedometer ko is 10 kph lang, ano. So, meron na akong video niyan. May video na ako na post niyan. Na yung 130 ko is 120 sa GPS. Ano? So, ayan. Kita nyo naman, ito, yung 66mm natin. 2 years to, 2 years ko itong binarurot hanggang sa maikabit ko na lang yung 68mm ko. Kita nyo naman walang gas-gas yung aking steel bore. Hanggang ngayon maskip pa rin to. Halos hindi pa rin to break-in, ano. Kasi kung magagasgas to, nagasgas na sana to. Diba? Kasi sobrang sikip pa rin Hindi mo siya basta-basta matutulak. Diba? Pero walang gas-gas Sinasagad natin to no, 160 na takbuhan. Diba? Panood nyo siguro yung mga videos natin, di ba? So sumasagad ako ng mga 160 dito palagi. Pero wala siyang gas-gas na kahit na ano. So para sa akin kasi ang pinaka sikreto dito is yung wag nating hayaan talaga mag-lean yung motor natin or mag-overheat. So paano ma-prevent yun? Siyempre siguraduhin nyo na maayos yung langis ninyo. Siguraduhin nyo di baling sumobra ng konti, wag ka lang makulangan sa langis. And then sa J-Things naman, sa carb natin, siguraduhin nyo na hindi kayo mag-lean. So kailangan, pa nag 66 kayo or 68, kailangan 125 yung J-Things nyo. Pataas, huwag kayong bababa dyan. Para hindi kayo maglilin, especially sa full open throttle. Sa pilot jet naman, 38. Huwag kayong bababa sa 38 para kahit sa idle ninyo, hindi siya maglilin. So 38. Para sa akin, 38 na yan. Ako ngayon, naka 125, 38 ako na J-Things. Ayan sa mga bibili ng Bumblebee, bibigyan ko kayo ng konting ideya. Kasi nung pagkabit ko niyan, yung nabili ko, yung bore na yan is meron siyang konting alloy na nakaharang dito, So sungkitin nyo lang ng bakal kasi dumadaan yung langis diyan kung may konting alloy diyan na nakaharang, hindi dadalo yung langis diyan. So mangyari niyan is mag-overheat kasi hindi magpo-flow yung oil. So check nyo pa rin. Kasi baka yung sa akin lang meron So sinikwit ko lang ng bakal ng konti ng allen range. Ayun, nawala na, tapos okay na siya. So ayan, kasi meron siya diyan konting bakal na nakaharang ng alloy. Tapos sungkitin nyo lang kasi dapat open siya, diba? Dapat ganyan yan, yung parang may kanal. Kailangan walang nakaharang dyan, dire-diretso papunta sa baba. Ayan lang Yan lang may sasuggest ko sa mga gustong bumili ng ganyang bore ng ating Racing Bumblebee. Yung 68mm natin, hindi pa yan break-in, pero kita nyo siguro kung paano patakbuhin yan. Sumasagad siya na 150 plus sa meter-meter lang, So hindi ko pa sinasagad ng mahabaan. Kasi wala naman ditong mahabaan tulad na sa Mindanao na mayroong 7 km na straight. Ayun, kahit sana 2 km na straight lang ang ganda sana maisagad do. Lalo na ngayon naka 38 lang tayo na sprocket. Na 10 kph lang diferensya natin sa GPS. So meron na ako mga videos niyan. Right. Let's make an red light motor ride safe, play safe. Huwag kayong pipiga kung saan para hindi kayo madisgrasya at makadisgrasya. Yun lang mapapayo ko sa inyo. Alright.